Want to get one? Bicycles and here is also a marketplace. Yan, punta tayo dyan. Sundays is like a second hand shop. Kao na. Picture. Ganda ng ano, dito. Ay, against the light. May ferry. Taas. Pero baka tayo yung nagliligo sa Milton. Ito lang na may statue na dito. Ito. Ano to? Itong gumagalaw. So, dito kami ngayon sa Geneva Flower Clock. Gumagana yan. Dito sa tapat niya yung mga brands. Jet ang tawag nila. Pero parang water pump. Want to get one? Basa na. UN. So, broken chair.
Chesma Cuisine. Geneva main train station. Ito beans oh. Beans nga. Ito Parang di beans pala. Parang powder. Ito bean. Ito beans. Ito beans kasi ito pinakamahal. Ito ditong Filipino store. Ang weird ko anong mga chocolates nila. May isda na chocolate. Meron din tennis na chocolate to. Racket. May bag din na chocolate to. Nakabahay na chocolate. Dragon Ball watches. Swatch. KFC sa Geneva, Switzerland. Nalagap kami matatambayan. So ito po, may burger kami saka drink na binili sa KFC ng Switzerland. Tingnan natin kung masarap ba. So haabot ka dito ng 400 na. Itong burger lang to na hindi pa zinger. 2.9 Swiss francs, saka itong drink 7-Up 3.9. So I miss the Philippines. Hello mga gala. So nandito kami ngayon sa KFC Geneva. Ayan katulad niya. So tapos na kami mag-shopping at wala na rin naman laman yung aming bagay. I mean, mag-over baggage na kami kung order pa kaming madami. May bigay lang ako ng konting review dun sa regarding the whole trip. So start tayo sa sa mga hotels. So sa mga hotels, yun nga, may 4 nga na hotel na pinuntahan. And yun yung Star Ritz Hotel sa Italy. Yun yung una. Next yung sa Dorint Hotel sa Zurich. And then pangatlo yung Burgenstock Hotel sa Lucerne. And yung latest dito nga sa Crown Plaza sa Geneva. So pasensya na masyadong maingay. May sounds dito eh. So, doon sa 4 na yun, pinaka-the best is Burgenstock. Actually, mas maganda pa siya kumpara sa mga ibang hotel sa sa Manila. Kasi initially, yun yung sinasabi ko, parang lahat ng mga hotel na pinunta namin, parang mas maganda pa rin yung sa Manila. Saka yung mga staff kasi mga accommodating. Pero, iba talaga yung sa Burgenstock Hotel kasi bukod sa hotel, meron silang magandang view. Tapos yung usual nilang, yung room silang ganda, maluluwag. Yung standard. Saka, meron pa silang yung pa-funicular or yung parang tram pababa ng bundok at pa-boat papunta doon sa main city ng Lucerne. Yun yung mas top natin. Sumunod naman is yung Crown Plaza sa Geneva. So, mas malaki yung Crown Plaza natin dyan sa Pilipinas. So, mas maganda doon. Pero, pwede na to. And then, next is yung Star Ritz Hotel. Yung sa Italy. Yung pinaka, list sa ranking is yung Dorint Hotel. Paano kasi walang ref, walang mga toiletries. Ayun pala, isa sa mga tips namin sa mga magpupunta ng Switzerland, kahit mga hotel na pupuntahan nyo, make sure na magdala ng mga toiletries. Kasi hindi lahat ng hotel meron ng mga amenities na yon. Kaya yun, yung Burgenstock yun talagang kompleto lahat ng usual na toiletries ng hotel. So, pagdating naman sa food, so marami kami natikman na iba-ibang food. Pero kasi, generally, walang mga rice. Yung mga food nila dito. So, pag Pilipino ka, Asian ka na, talagang mahilig sa rice, talagang mamimiss mo. Pero pagdating sa lasa, medyo bland sila, yung mga Switzerland na na mga Swiss food. Tapos mas may lasa pa kahit pa paano konti yung sa Italy, pero kulang pa rin sila halos ng mga mga sauce. Actually, dito sa Geneva medyo may konting lasa na. Pero yung mga gitnang part ng yung Lucerne, Interlaken,
Interlaken. Tsaka Zurich ng Switzerland. Talagang matatabang. Pero madalas napapansin namin common sa kanila yung mga cheese and cold cuts. Yun talaga. Kasi may mga iba rin naman kami kinainan dito na hindi Swiss food katulad Korean samgyup na hindi pala unli dito. Saka nag-Chinese food na hindi naman masyadong Chinese, more on mga parang gulay and beef, gulay and pork, gulay and chicken. Puro spicy lang. Tapos yung spicy nila, minsan pag sa Swiss foods, huwag kayo maniniwala, lalo kung Pilipino kayo. Minsan spicy nila, nilagyan lang ng curry. So, sa atin, medyo matabang pa yun. Pero yun yung spicy sa kanila. Yun naman yung sa food. So, madalas, yung cheese fondue pala, yun yung isa sa mga sinabi sa amin na talagang Swiss food. Okay naman siya, pero di lang talaga tayo sanay sa ganun. So, yun nga, cold cuts and cheese, yun yung isa sa mga specialty nila, saka milk. So, regarding naman sa temperature, currently ngayon is autumn sa kanila or fall. So, tama lamig, parang Baguio, Tagaytay feels yung lamig, pero hindi naman sobra. Unless, ang naging sobrang lamig lang, yung pumunta kami siyempre doon sa top of Europe kasi umakit talaga kami sa bundok gamit yung cable car saka yung train. So, yun talaga sobrang lamig kasi may nag-snow na doon sa taas yung bundok. Pero dito sa mga city areas, sa mga land areas, malamig. Baguio level, Tagaytay level, pero hindi sobrang lamig. Kaya nga nakakaya ko pa rin mag-t-shirt ngayon eh. Yun. So, yun lang season ngayon. Hindi ko masabi yung ibang mga season. Pwede naman sa biyahe, yan, sa bahay. Maganda, yung punta namin, wala nang problema, dire-diretso. So, no problem nun. Okay naman. Pero yung hirap lang sa tulog kasi ang tagal. Saka magkakaroon ka ba ng usual mong hours ng travel, pagkaka plus 6 hours ka kasi nga, 6 hours late yung Switzerland kaysa sa Manila. Pero pabalik, malamang, hopefully, maging mas mabilis kasi nga, 6 hours mawawala kami ng 6 hours. So, imbes na 18 hours, magiging 12 hours yung biyahe. From Amsterdam to Manila. Pero may plus 1 hour pa from Geneva to Amsterdam. Regarding naman doon sa mga bilihin, mahal talaga mga mga Swiss products talaga. So, isa sa mga mahal dito. So, hindi ko masabi may mga mura ditong bilhin. Pero, naman, authentic naman. Lalo na daw, ang sabi daw na pwede daw bilhin is yung mga Swiss knife talaga sa mga watches. Yun. Pero mahal pa rin sila talaga. Pero yung mga talagang mga Swiss made. So, quality naman. Tapos, konting review lang doon sa binili naming On Cloud na rubber shoes. So, as of now, ginagamit pa rin namin. Ang comfortable pa rin niya. Kahit malayo yung mga nilalakad namin dito. So, goodbye naman siya. Medyo may kamahalan nga lang. Pero, maganda talaga yung niya. Yung, basta tama yung fitting mo nung paa. Saka, hindi pa namin na-testing pag umulan kasi baka magmasok kasi medyo may konting mga air holes sa sapatos. Pero walking good siya. By the way, yung size dito, kung papabili lang kayo ng sa mga kaibigan niyo na pumunta sa Switzerland, make sure na dagdagan ng 0.5 kasi yung size ko dito, size ko sa Pilipinas is 10. Pero dito, ang nagkasya sa akin 10.5. Unless maganda pa rin pag bibili kang sapatos, dapat isukatin mo mismo. Kung di naman magpapabili lang, pa-extrahan ng 0.5 na lang sa yung usual niyang price. Okay, so yun lang yung review ko and hintay lang namin yung mga yung aming bus para makabalik na sa hotel. See you. Tara.
5337. Uwi na kami. Crown Plaza Geneva. See you in the next vlog. Tara, gala! Subscribe! Viva. We are at Geneva Airport. Pauwi na. Sakto maulan. Buti kahapon nakapaglibot kami ng Geneva. Ano binili mo? Ito. Ano yan? 450 plus some KitKat. So, bumili po kami ng KitKat tsaka ng berry drinks Uwi na lang natin. para maubos na yung aming Swiss franc. Every time nagpapapalit tayo, So, either sa dalawa. So, yun pala, ang tip dito, mahirap kasi magpakapalit ng Swiss franc pag nasa Pinas. Ito kami sa airport pa. So, ang tip namin, kung kaya mag-card, credit card, mag-credit card. Kung kaya gamitin yung debit card ng BPI, mag-BPI debit card para yun ay parang exchange rate mo. Kasi madalas sa Pilipinas, ang mapapapalit mo lang is euro. Pero pag nagpalit ka ng euro to Swiss franc, dapat, ang mangyari mas dadami dapat yung, kuya isang 1 euro dapat magiging 1 plus na Swiss franc eh. Pag tinignan mo sa palitan. Pero nangyari dito, sa mga stall, pag nagka-cash ka, so wala kang Swiss franc, mas nagiging mas mataas na euro binabayaran mo. So mas lugi ka. So yun yung tip namin. Either credit card, withdraw ng Swiss franc mismo, instead na euro to na magbibili ka ng items na Swiss franc ang price. Okay? Kasi lagay ko dito sa tabi. Amsterdam, Netherlands. Touchdown, Amsterdam Schiphol Airport. Mag-alibot muna kami kasi meron kami 3 hours dito waiting bago yung aming flight to Manila. Nalilito na po kami sa dami pwede puntahan. Saka sa Okalator, huwag ka magpapakahirapan dito tayo, chill lang. Yan po, natulog pa muna. Waiting at the airport. Going to Malaysia then Manila. Chicken rice. Basta. Malaysia. KL. May energy ka pa ba? Touchdown Malaysia. Pauwi na rin.